Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na sa Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mahangaluya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay, tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Umayo ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga tukha ang tinatilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghahalian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghahalian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng kahayo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya sila'y nagtanungan, kung gayon, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Opo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-8 linggo sa karaniwang panahon. Naisip-isip niyo po ba kung anong mangyayari sa atin pagdating ng araw? Sa tingin niyo po ba, maliligtas ba tayo? Gusto ba natin maligtas? Gusto natin. Pero yung ginagawa ba natin sa tingin natin, maliligtas tayo? Gusto natin maligtas, pero ano nga ba? Ano ang pinagkakaabalahan natin sa mga panahon ito? Naiisip ba natin yun? Kasi ngayon, talagang pinapaalala, no, sa unang pagbasa, sabi ni San Pablo sa kanyang unang sulat, yung tungkol sa kaligtasan. At sa ating Ebanghelyo, yung tungkol naman sa kaligtasan na paano ba tayo mabubuhay? Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? May lumapit kay Jesus na isang mayaman. Mabait naman siya kasi sabi niya ay tinutupad naman niya lahat ng mga utos. Lahat ng mga batas na itinuro sa kanya ay ginawa niya na, sinusunod niya mula pa yung pagkabata. Pero sabi ni Jesus, may isa pang kulang. Umayo ka, ipagbili mo at ipamahagi ang iyong kayamanan. Paano yan? Kaya dasal natin lagi, yumaman. Kahit na matanda na, di ba? Gusto natin yumaman. Sa inyo, mga senior na natin dito, gusto niyo pang yumaman kasi ayaw nyo na nung pumipila kayo kapag oras at araw ng bigayan ng ayuda. O ng, ano tawag doon? Yung monthly? Ano tawag yun? Pension yun?
Hindi ko maintindihan. Tanggapin na tanggapin, hindi ko maintindihan. Senior pension. Bakit nagtrabaho ba kayo? Para magka-pension kayo? Pero di ba, hindi pila, makikita ninyo, mahirap. Mahirap yung mahirap. Kasi, para na nga sa inyo yun, pero hindi pa madali makuha. Makuhasan pa nga, di ba? Hindi pa rin yung buo. Kaya, ang hangad ng tao lagi, yumaman, yumaman. Maraming pera, marami pang pera. Yung tanong nga natin, gusto ba natin? Naiisip ba natin kung isang araw ay maliligtas kaya tayo ng ating mga pinagkakaabalahan? Kahit sa katigasan ng ulo natin, ayaw natin isaksak sa ating kukote na kung pwedeng bukas, mamamatay na tayo. Pwedeng bukas, pwedeng mamaya, matatapos sa ang buhay natin. Pero, kapag inabutan ba tayo ng ganong pagkakataon o panahon, ano ang uli natin naisip? Pera pa rin ba? Kayamanan pa rin ba? Kasi tandaan ninyo, kahit yung mga mayayaman na napakaraming ari-arian, lahat yan, baliwala. Iiwan yan. Hindi yan po pwedeng iharap sa Diyos. So ito po yung aking naipon, kaya papasukin niyo na po ako sa langit. Hindi yan ang magiging basihan. Una, kailangan natin tingnan, sinusunod ba natin ang mga utos ng Diyos? Ngayon, hindi na sinusunod ang utos ng Diyos, gumagawa pa tayo ng batas para kontrahin ang batas na binigay ng Diyos. Alam niyo po, sa bawat batas, tandaan niyo po, wala kasi kung aware kayo, no? Sa bawat batas na ginagawa ng ating mga empleyadong kongresista at mga senator, may bayad sila. May bayad yun. Kung sino yung author, sino yung ganito, meron silang kita doon. Diba? Kung aware ang mga tapos ng tungkol sa ganyan. Pero empleyado natin yan, empleyado sila. Pero kung makakasta, no, pag gumagawa ng batas, tayo ang mga alipin na dapat sumunod. Kaya nga, kahit na labagin ang utos ng Diyos, sila dapat ang masunod. Kalungkot lang sa sang-ayon tayo ng sang-ayon. Ano mangyayari sa buhay natin yan? Makakarating kaya tayo sa buhay na walang hanggan? Ulitin ko po, naiisip niyo na ba ang magiging buhay natin pagkatapos ng buhay dito? Uy, may katapusan tayo sa mundong ito. Pwedeng bata, pwedeng matanda, doon matatapos. Kaya kailangan mo isipin din o kung paano yung mga insurance company lagi sinasabi, handa tayo. Ano man ang mangyari, handa tayo, insured tayo, secured tayo. Pero yung tayo na. Yung tanong na lang, maliligtas kaya ako? Mahalaga kasi po yun, no? Mahalagang bagay na itinuturo sa atin ngayon. Kasi kahit anong gawin natin, o wala kang gawin, sa buhay na ito, may kailangan na tayo sa kabilang buhay. Kaya sikapin natin, unang-una, masunod natin ang mga utos ng Diyos, may sa buhay natin ito, at maibahagi natin ang anumang kayamanan na mayroon tayo.